Presence or present? A, presence, ang Diyos o ang kanyang blessing. Presence or present? Yan po ang ating topic for today. God's presence or God's presence. Yan. Mas pipili mo bang hanapin ang mukha ng Diyos, ang kanyang presensya, na maging malapit sa Kanya, o after ka lang dun sa Kanyang kayang ibigay sa iyo? Yan po ang ating topic for today. Are you after the gift, the blessing, the promotion, the healing, or are you after the blesser? Are you after the creator, the healer? Amen. Can we say amen? Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amen. Yung po natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isa. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na iyo pong pinagkaloob sa amin, maluwalhati at ligtas po ang lahat. Salamat sa katugunan ng aming panalangin, Panginoon, na ang ulan, ang bagyo ay, amen, ay umalis na po, Panginoon, at binigyan mo kami ng panahon, pagkakataon na sa oras na ito magsama-sama at binigyan mo kami ng magandang panahon upang ang bawat isa, Panginoon, ay may pagkakataon na ikaw ay aming itaas ng sama-sama. Purihin ka, Panginoon, at makapagpahinga sa iyong presensya. Thank you for the answered prayer. Lord God, sa oras na ito, kung meron ka pong nakitang karumihan sa aming buhay, hinihiling po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, praise the Lord, kami po ay inyong linisin, patawarin sa aming mga pagkakasala. Buong puso kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Lord Jesus, kung hindi mo kami sasamahan sa oras na ito, amen, baliwala po ang aming mga papurit pagsamba. Kaya, inihiling namin sa oras na ito, na ikaw ang pumagitna, ikaw ang maging center, Panginoon, ng aming pagpupuri, pagsamba at pakikinig ng iyong salita. Bless each and every one, lahat ng mga may pangangailangan ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan, Panginoon. Ito po'y ipagkaloob mo, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesucristo, sa iyo po ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We may be seated. Tayo po ay pwede nang magsiupo, mga kapatid. Praise the Lord. Sobrang lakas po na ulan kagabi, no, mga kapatid? Maghapon, parang 3 araw na hindi tumitigil, titigil konti, pero kagabi. And then, last night, sino po dito nag-pray na sana, Lord, bukas tumigil ang ulan para makapunta kami ng church? Sino po dito nag-pray? Kalooban po ng Diyos, mga kapatid. Paano kaya kung hindi pinatigil ng Diyos ang ulan? Pupunta pa rin ba kayo sa church? Amen! Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kahit bumabagyo, mga kapatid, amen, walang bagyo, ulan, ang makakapigil sa atin, mga kapatid, na pumunta ng church. Amen. Lalo po yung mga nanay, no, Maria, dun lang sa kabilang kanto. Talagang pupunta tayo kahit bumabaha. At salamat sa Diyos. Amen. Nanay Maria, God bless. Yan po sila, Nanay Maria. Yan po ay Bible study. Amen, ni Brother Eman, at salamat sa Diyos, tuloy-tuloy sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At amen, at I believe, mga kapatid, na lalo pa silang lalalim, mga kapatid, sa pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pa kayong 3 months, no? Wala pa ho, no, na baptize? Hindi po, I mean, December, baptize. Na-baptize noong December ba? O December pala. Sorry, nakalimutan ko. 7 months na sila, mga kapatid. Amen? At nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At ulitin ko po yung tanong ko, paano kaya kung umulan? Kung bumagyo, pupunta pa rin ba kayo, Brother Mar? Pupunta pa rin tayo? Sister Rosalie? Maraming absent, no? Kasi nga, inaabangan nila, pag umambo ng konti, hindi na sila makapunta sa church. Di ba? Naalala niyo yung kwento na isang kapatiran, tumawag kay Pastor, Pastor, meron po ba tayong simba bukas? Sabi ni Pastor,
Meron, brother. Bakit? Kasi po medyo maambon ngayon eh. So, amen. Pag umambon, medyo makulimlim ang panahon, ay nagdadalawang isip. Anyway, mga kapatid, God's presence versus God's presence. Okay? Ano po ang presensya ng Panginoon? Ang presensya ng Panginoon signifies our relationship. Ating relasyon sa Kanya, intimacy, yung pagiging malapit natin sa Kanya. Ano bang pagkakilala natin sa Diyos? Siya ba yung Diyos na kapag humingi ka, ibibigay niya? At kapag nasa iyo ng lahat, iiwan mo siya? Amen? O siya yung Diyos, mga kapatid, amen, na kahit may pagkukulang tayo, may pagkakasala tayo, pagkakamali, mga kapatid, patuloy siya, mga kapatid, na magbibigay at magpapala sa atin. Parang katulad ng Ama, mga kapatid, na hindi lang ang Ama magbibigay ng magagandang bagay para sa iyo. Kung kinakailangan, nasasawayin ka niya, papaluin ka niya, disisiplinahin ka niya upang ikaw ay maging mabuting anak, mga kapatid. Ganon po ang, amen, minsan pagkakilala ng iba sa ating Panginoon. So, God's presence is communion. Communicate, may communication, may ugnayan, merong relationship. Alam niyo po ba, ang pagpunta niyo sa iglesia o sa church cannot guarantee that your coming to the church will guarantee that you are saved. Hindi po yan garantiya na tayo'y maliligtas kapag tayo'y nasa church. But I can guarantee you, mga kapatid, na kapag ikaw ay may relasyon sa Diyos, maliligtas ka. Ang born again po, mga kapatid, amen, ay hindi lang po siya isang ritual o seremonya na pagkatapos mong malubog sa tubig, ligtas ka na. Pagkatapos mong matanggap, mga kapatid, ang Holy Spirit at nagsalita ka ng mga wikang hindi mo naintindihan, ay ligtas ka na. Yun po yung stepping stone ng kaligtasan. Pero dapat continual, patuloy. Katulad ng sinagot ka ng kapatid, sinagot ka ng nililigawan mo, amen, nakuha mo na ang kamay niya, hindi doon natatapos. Kailangan ng continual communication. Getting to know each other. Ika nga, GTK. Tama? Upang makilala mo siya, mamaya, baliw pala. Di ba? Mamaya, magnanakaw pala. Maganda mo ka. Pero yun pala. Amen? May tinatagong angking galing, mga kapatid, sa pangkukulam. Mamaya, aswang pala yan. Amen? So, getting to know, pagkakilala. Kinikilala mo siya. Kailangan ng communication, mga kapatid, na ugnayan. Lumalabas kayo, mga kapatid. So, yan po yung God's presence na tinatawag, yung relationship natin, yung pagiging malapit natin sa Diyos, yung communication natin, pakikipag-usap natin sa Kanya, kinikilala mo siya kung sino ba yung Diyos na sinasamba mo. Ano bang kaya niyang gawin sa buhay mo? Amen? And we know, mga kapatid, na isa sa mga kalikasan or nature ng Diyos, nandiyan pa ba kayo? That our God is an omnipresent God. Anong ibig sabihin po ng pastor, omnipresent? Na ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. Kahit saan ka magpunta, akala natin nandito lang ang Diyos sa church. Pag lumabas ka, nandyan din ang church. Nandyan din ang Diyos. Pastor, ang Diyos ba nasa beer house? Oo, nasa beer house ang Diyos. Pero hindi mo maramdaman. Bakit? Bakit? Dahil sa loob ng beer house, present ang kasalanan. Hindi mo maramdaman ang presensya, hindi maramdaman ng tao ang presensya ng Diyos dahil sa kasalanan.
kadiliman, kalikuan ng puso at kaisipan. Amen? Pero ang Diyos, mga kapatid, ay omnipresent. Nasa lahat ng dako. Kung ang Diyos nasa langit, nandito rin sa lupa. Kung dito naramdaman natin ang Diyos, bakit nararamdaman nila sa Amerika, sa China, sa Middle East? Yung iba sabay-sabay ang pagwo-worship. Mga kapatid, may service sa Lacson. Ngayon, kasabay natin. Merong service sa Tondo. Pare-pareha sila nagpupuri. Sapagkat, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Pag pumunta ka sa bahay mo, nandun din ang presensya ng Diyos. Pero paano mo maramdaman ang presensya ng Diyos? Dapat may relasyon ka sa Kanya. Ya kahit nasaan ka, pwede kang tumawag sa Diyos, mga kapatid. Sabi po ng Jeremiah, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Yan po ang presensya ng Diyos, that the presence of God cannot be contained in one place. Wala siya dito sa church. Yun nga lang, mga kapatid. Malakas ang presensya ng Diyos dito dahil nagsama-sama tayong sumasampalataya sa Diyos. Nagsama-sama tayong, amen, nagpupuri at sumasamba sa Diyos. Kaya, the presence of the Lord, hindi mo na kailangan invite ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Kung na say amen. Sapagkat nandito ba, bago ka pa dumating, bago ka pa ipanganak, nandito na ang Diyos, mga kapatid. But we have to be sensitive, mga kapatid, sa presensya ng Diyos. Hindi na kailangan sabihin, katabi mo ang Diyos. Nandyan, nandito ang Diyos, mga kapatid. Kaya kapag ikaw ay nagpasimula ng magpakumbaba, magsisi sa iyong kasalanan, magpuri at magpasalamat, merong kakaibang pakiramdam, amen, sa iyong katawan na mararamdaman mo. Nandun yung pangingilabot. Minsan, maiiyak ka na hindi mo mapipigilan. Yan ang epekto ng presensya ng Diyos. At magsabing amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, Pastor, ang presensya ba ng Diyos nasa bahay kahit nasa CR ka? Yun nga lang, walang tinatawag na constant na pakikipag-ugnayan kaya hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kahit nasa jeep ka, kahit nasa sasakyan ka, mga kapatid, at nagmamaneho, kahit nasa eroplano ka, pwede mong tawagin. Amen. Ano ang access? The name of Jesus. What is the password? Ang pangalan ni Jesus. Can we say amen? Kapag tinawag mo yung pangalan ni Jesus, yan yung authority. Na kahit ang mga anghel, mga kapatid, ay susunod. Kahit ang mga dyablo ay susunod sa pangalan ni Jesus. Because the name of God is Jesus. Dahil wala nang ibang Diyos, mga kapatid. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat igaliligtas ang tao, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, how powerful is the name of Jesus, mga kapatid? Yan po ang pinakamakapangyarihan na pangalan. Amen. Dito sa lupa. And if you call the name of Jesus, mga kapatid, amen, ang mga may tanikala ay palalayain ng Panginoon. Ang may mga karamdaman ay pagagalingin ng Panginoon. Even the dead shall rise, mga kapatid, in the name of Jesus. Because sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, amen, kakabit ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Because the name of God is Jesus. Wala nang iba. Hindi Maria, hindi si Saint Francis, hindi si Muhammad, kundi Jesus Christ, mga kapatid. Can we say amen? Balik po tayo dito, omnipresent. Sabi po ng Biblia, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Biro nyo. Ano yung Sheol na tinatawag? Libingan. Nandun ang Diyos.
Sa langit, nandun din ang Diyos. Another term for soul is hell. Nandun din ang Diyos. Mga kapatid, saan ako pupunta? Saan ako makakapagtago? Kung saan man ako magpunta, nandun ka. Mga kapatid, ang sabi po ni Jeremiah, mga kapatid. Jeremiah chapter 23, verse 23 and 24, sa mga kapatid, sabi diyan, do I not feel heaven and earth? Hindi ko ba napupuno ang, amen, ang langit at ang daigdig? Yan ang sabi ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. So yan po ang presensya ng Diyos. Nakakaintindihan po ba kayo? Tayo? So God's presence or God's present. Ano naman yung God's present? Ang God's presence, mga kapatid, amen, ito yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Like the grace, the mercy, the forgiveness, the blessings, amen, miracles like healing, yung mga bukol sa katawan mo or cancerous cells na tinunaw ng Diyos, yung diabetes mo na tinanggal ng Diyos, pinagaling ng Panginoon, ang diabetes, amen, sabi po sa pag-aaral, amen, napaka-imposible po itong mawala. It can be maintained, hindi siya pwede siyang, amen, hindi lumala, pero hindi na siya gumagaling. Nasa dugo na daw yan. Amen? But in the name of Jesus, there is miracle. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa presensya ng Diyos, amen, makakatanggap tayo ng milagro. Ano pa ho yung mga God's presence? Amen. Ito yung mga sinagot na panalangin ng Panginoon, provision ng Panginoon, financially, materially, sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Hallelujah. Yan po yung presence ng Panginoon. And balik tayo dito sa presence, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. The presence of the Lord, mga kapatid, equals the glory of the Lord. Kaluwalhatian ng Diyos. The brightness of the glory of the Lord. Hallelujah. Ito yung tinatawag na hindi natin mababasa sa Bible, pero ang sikay na glory, mga kapatid, ay nangangahulugang, amen, the visible, majestic presence of God dwelling among His people. The sikay na glory. Hindi mo siya nakikita, mga kapatid, ngunit mararamdaman mo ang kaluwalhatian at presensya ng Panginoon. Hindi mo makikita ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, sa langit. Wala pong Meralco doon. Walang putulan, walang jumper ng kuryente doon. Ang liwanag doon, ang nagbibigay ng liwanag sa langit ay ang kaluwalhatian lang ng Diyos. Can we say amen? Okay? So wala nang babayaran tayong kuryente pag nandun na tayo sa langit, mga kapatid. Hindi ka na problema sa pagbabayad sa kuryente, dito lang yun. Yung iba hindi naman problema kasi naka-jumper. Ha? Mga kapatid, pero bato-bato sa langit, tamaan, wag magal. Pero kung naka-jumper kayo, kung meron man nag-jumper dito, tigilan nyo na yan, ha? Hindi po yan gusto ng Panginoon. Nalaban tayo ng patas. Amen. Amen. Okay, so balikan po natin dito, mga kapatid. Ang kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, amen, or the Shekinah glory of the Lord, pag sinabing Shekinah, dwell, to dwell. Oh, anong Tagalog na to dwell, Sister Aisha? Pumisan, bumaba, sumama sa atin. Na ang kaluwalhatian o presensya ng Diyos ay sasama sa atin. Wow. Pero minsan din natin po ito nararamdaman because we are insensitive. Sabi mo sa katabi mo, sensitive ka, no? Sa Old Testament, mga kapatid, amen, may mga manifestation ng Shekinah glory o kaluwalhatian ng Diyos. Nababasa natin sa Bible. Unang-una, mga kapatid, bago sila lumabas ng Egypt, nandoon ang pillars of fire and cloud of fire. Pillars and cloud of fire.
Ang sabi po mga kapatid sa Exodus chapter 13, the Lord went before them by day in a pillar of cloud, and by night in a pillar of fire. Pillar of cloud and pillar of fire, I'm sorry. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Amen. Nalaman nila ng mga Israelites, na kasama nila ang Diyos sa pamamagitan ng pillars of cloud and pillars of fire. Ano pong purpose nun? Ang pillars of fire, dahil sa disyerto, walang ilaw. Walang bumbilya. Wala ka di pagkakabitan ng bumbilya. Even at night, sila po'y nagbabiyahe, nagtatravel. At kapag sa disyerto, mga kapatid, amen, hindi ka makakaparoon sa pupuntahan mo kung wala kang gabay. So yung pillars of fire, mga kapatid, amen, yun ang kanilang magiging guide doon sa kanilang pupuntahan. Yun ang magsisilbing liwanag nila sa gabi. Maliban doon. Ang pillars of fire, mga kapatid, sa disyerto, mga kapatid, pagdating ng gabi, malamig. So, ang pillars of fire, yun yung nagsisilbi nilang, amen, nagpapainit. Yun yung nagpapainit sa kanilang pakiramdam upang sila'y hindi ginawin sa gabi. Ano say amen? So, yung pillars of fire, mga kapatid, symbolizes the presence of God sa Old Testament. Sa umaga naman, sobrang init. So, pillars of cloud naman, nililimliman naman sila, mga kapatid, upang hindi sila, amen, sobrang mainitan sa umaga, mga kapatid. Pangalawa, the glory filling the temple. Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Hallelujah. Alam nyo ba, mga kapatid, sa loob ng tabernacle, yung Holy of Holiest, the mercy seat of the Ark of the Covenant, mga kapatid, doon nagdedwell ang kaluwalhatian, ang presensya ng Diyos. Okay. Alam ko po, bago po ito sa lahat, pero sundan nyo na lang po ko. I will allow the Holy Spirit, mga kapatid, to give you understanding about this sa pag-uusapan natin. In Jesus' name. At yung mga nagkukwentuhan dyan sa baba, makinig muna kayo dito. Saglit lang. Okay? Mamaya na yung business. Dito muna tayo sa God's business. Okay? So, kung may picture kayo dyan, Brother Jason, tabernacle, mga kapatid, amen, napupuno ng kaluwalhatian ang tabernacle. Look at the tabernacle. Sa ibabaw niyan, mga kapatid, makikita ang kaluwalhatian o liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. At alam nyo ba, amen, pinagawa ng Diyos yan, hindi para sambahin ito. Akala kasi na ibang relihiyon, kaya nagpagawa ng furniture ang Panginoon dahil sinasamba, hindi. Sapagkat yan, amen, ang tinatawag na typology or shadow ng mga bagay na paparating. Ito ay nangangahulugan. It symbolizes the presence of God. Amen. It signifies Jesus Christ. Ito po ay made of gold. Nang ibig sabihin dyan, mga kapatid, divine attribute ng Diyos, mga kapatid. Divine attribute ng Diyos. Ano po? In layman's term, ang pagka-Diyos ni Jesus. Naniniwala po ba kayo ni si Jesus Christ ang Diyos? Sino naniniwala dito na si Jesus lamang ang nag-iisang Diyos? Taas ang kamay. Okay? Nangangahulugan, mga kapatid, amen, dito na po tayo sa last part na tabernacle. Pinaka-banal na dako. The Holy of Holiest o the holiest place. Ito po ay nangangahulugan ng pagka-Diyos ni Jesus. At sa ibabaw nito ay merong mercy seat. At sa ibabaw niyan merong dalawang anghel. Walang picture tayo dito, brother, yung may angel sa tabernacle, na siyang, amen, nangangahulugan na nagbabantay sa presensya ng Diyos.
At walang pwedeng pumasok dyan. Sa oras na pumasok ka dyan, at hindi ka entitled na pumasok dyan, mamamatay ka. Sa oras na madampi mo lang yan, mamamatay ang taong makahawak dyan. Can we say amen? We are not equal in the presence of the Lord. Ang sabi ho ng Bible, walang nakakita sa Diyos at nabuhay. Kapag nakita mong Diyos, mamamatay ka. Sa Book of Revelation, mga kapatid, nakita ni John, the beloved, si Jesus Christ. At hindi niya may unat ang kanyang ulo sa liwanag ng kaluwalhatian ni Jesus Christ. Kaya siya'y napayuko at ang kanyang ulo, mga kapatid, ay naidikit sa lupa. Dahil hindi niya makita o hindi niya maimulat ang kanyang mata sa liwanag ng kaluwalhatian ni Jesus, mga kapatid. Can we say amen? So, sa Old Testament, ito po yun. Kaya nagpagawa si Jesus Christ, ang Diyos, mga kapatid, ng tabernacle, sapagkat doon niya ibababa ang kanyang kaluwalhatian at kanyang presensya. Maliban doon, mga kapatid, ito ang magiging tinatawag na pattern ng mga paparating na pangyayari sa sanlibutan. Can we say amen? May picture kayo dyan yung may cherubim sa ibabaw. Yan. So nakita niyo, mga kapatid. Pangatlo, the glory filling Solomon's temple. Nandito pala po tayo, mga kapatid, amen, sa manifestation ng Shekinah glory in the Bible. The glory filling Solomon's temple. In 2 Chronicles chapter 7, ang sabi po dito, the priest could not enter because the glory of the Lord filled the house of the Lord. Even the priest, mga kapatid, they are entitled to enter into the tabernacle. Pero sa Solomon's temple o ang temple ni Solomon, mga kapatid, napupuno ng kaluwalhatian ng presensya, mga kapatid, even the priest ay hindi makapasok, mga kapatid, dahil sa kaluwalhatian, amen, ng Diyos, mga kapatid. Sa Mount Sinai, mga kapatid, in Exodus chapter 24, verses 16 and 17, the glory of the Lord settled on Mount Sinai. Nung time na umakyat si Moses for 40 days and 40 nights, at hiningi niya, mga kapatid, yung tinatawag na 10 Commandments. Nakipag-usap siya sa Panginoon. Hallelujah. At ang sabi po ng Bible, pagbaba ni Solomon, amen, even, mga kapatid, ang mga Israelites, pagkita kay Moses, pagkita kay Moses, mga kapatid, amen, sila'y nagulat, mga kapatid, sapagkat maliwanag ang muka ni Moses. Amen. Because of the glory of the Lord. Malapit siya sa Diyos, mga kapatid. For 40 days and 40 nights, wala siyang ibang kausap, mga kapatid, sa Mount Sinai. Hindi siya kumain, mga kapatid, hindi siya uminom. Walang sinabi sa Bible na siya'y uminom. So, possible nito ay absolute fasting. Wala siyang ibang ginawa, kundi nakipag-usap at nakipag-ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Kaya pagbaba niya, mga kapatid, amen, ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid, ay nakita kay Moses. Can we say amen? Hallelujah. So, alam ni Moses, mga kapatid, ang daan sa presensya ng Diyos. Ngunit ang Israel, nakita lang naman, amen, ang mga kayang ibigay ng Diyos. Ang deliverance na binigay ng Diyos, mga kapatid. Yung 10 salot na ibinuhos ng Diyos sa Egypt, mga kapatid. Yung pagpapakain ng Diyos for 40 years sa kanila. Hindi sila nagluto. 40 years at the wilderness, at the desert, pinakain sila ng Panginoon. Sa gabi, amen, ang Diyos, mga kapatid, nagpadala ng pillars of fire upang sila, mga kapatid, ay makaramdam ng init sa maginaw na panahon. Sa umaga naman, ang Diyos nagpadala ng pillars of cloud upang sila, mga kapatid, ay hindi makaramdam ng sobrang init sa umaga. So nakita ng mga Israel ang pagpapala ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen.
Kaya after sila doon, mga kapatid, sa kayang ibigay ng Diyos. But Moses, mga kapatid, ay after sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Si Moses ay after sa relationship, sa intimacy, sa love, amen, ng Panginoon. Sa goodness ng ating Panginoon. Sa kanyang faithfulness, mga kapatid, after si Moses. Amen. Ang Israel ay kontento na lamang sa mga milagro. Amen. Sino dito, mga kapatid, amen, ang naglilingkod sa Diyos dahil sa milagro? Sino dito ang naglilingkod sa Diyos dahil may blessing? Sino dito ang naglilingkod sa Diyos, amen, dahil may protection? Papaano kung wala? Tingnan niyo po ang mga Israel, kontento sila sa mga milagro na nakita nila, na ipinakita ng Panginoon, pinerform ng Panginoon, but still, they doubted God. So ang pagpapala ng Panginoon ay hindi sapat sa buhay natin. Hindi sapat na tumanggap ka ng mga material, financial blessing sa buhay mo. Hindi sapat, mga kapatid, amen, na pinagaling ka lang ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, amen, praise the Lord, more than the blessing, desire the blesser. More than the presence of the Lord, more than the gift and the blessing of the Lord, desire the presence of the Lord, mga kapatid. Kaya may mga tao, mga kapatid, amen, hallelujah, may mga artista o kilalang mga personalidad na sila'y sikat, may pera, may pinag-aralan, nasa kanila na ang lahat, mga kapatid, magagandang sasakyan, malaking bahay, mga kapatid, malalaking pera sa bangko, but still, their hearts are empty. Dahil may kulang sa kanila. Amen. May kulang sa kanila, mga kapatid, na hindi kayang punuan ng pera. Na hindi kayang ibigay, mga kapatid, amen, ang kapayapaan ng sanlibutan. Hindi kayang ibigay ng tao, kundi ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. Mga kapatid, can we say amen? Lakasan naman po natin ang ating amen. Can we say amen? And Moses, mga kapatid, desired to know God more than, amen, to receive from Him. Ang sabi po, mga kapatid, buksan natin sa Exodus chapter 33. God will send an angel before you, but I will not go with you. Mga kapatid, hallelujah. But Moses refused. Sabi niya, sige, magpapadala ako ng anghel sa iyo, pero hindi ako sasama. Hindi ko kayo sasamahan sa Kanaan. Hindi ko kayo sasamahan sa promised land. Canaan is the promised land. Okay? Sister, anong pangalan? Sister, anong pangalan mo? Ha? Sister Let. May kapangalan ka. Sister Let din. Sa likod. Dalaga ka pa? Dalaga pa. Okay. Ano sabi po, mga kapatid ng Diyos? Okay. Dadaling ko kayo sa promised land. What is promised land for us? Sa'yo. Ano yung mga lugar na gusto mong puntahan? Ano yung mga lugar na gusto mong doon ka magtatrabaho? US, Europe, di ba? Promised land, promotion, ano pa? Success. Sasama sa iyo anghel ko, but I will not go with you, sabi ng Diyos sa kanya. Okay ba yon? Kapatid, Brother Noel, tama? Brother Noel? Ha? Ibibigay ko sa iyo yung pangarap mo, pero hindi kita sasamahan. Yung angel ko na lang bahala sa iyo. Okay ba yon? Okay, hindi. Sister, ha? Ang pamilya mo, dadaling ko sa Europe, mamasyal kayo doon, sa Paris. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Kung kayo naghihirap ngayon, makakawala ka diyan. Pero hindi kita sasamahan. Angel ko na lang bahala sa iyo. Okay ba yon? Maganda pakinggan, di ba? Maganda pakinggan.
Pero si Moses, sabi niya, Panginoon, hindi ako pupunta doon kung hindi mo ko sasamahan. Okay na naghihirap ako dito, basta kasama kita. Because Moses is not after the blessing. He is after the presence of the blessing. Sige, tara, sama tayo. Punta tayo sa impyerno. Okay lang, Lord. Basta kasama kita. Amen? Kaya minsan napapansin nyo, yung iba dito nawalan ng trabaho. Yung iba dito, mga kapatid, may mga prayers kayo na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Pero ba't kayo nandito? Kasi kapag binigay ng Diyos minsan yung mga prayers nyo, hindi ko na kayo makikita dito. Mo-overwhelm kayo sa mga pagpapalang bibigay sa inyo ng Diyos. Pero bakit nawalan kayo ng trabaho? At nung nawalan kayo ng trabaho, mas naging malapit kayo sa Panginoon? Amen? Kasi gusto ng Diyos na maging malapit ka sa Kanya. Kung ang tanging paraan lang na minsan iaalaw niya ang karamdaman ng sakit, ang bankruptcy sa buhay mo upang lumapit ka sa Kanya, mga kapatid, sapagkat mas mahalaga ang Diyos kaysa sa pagpapala. Can we say amen? Palakpakan nating malakas ang ating Panginoon. Yung malakas o mga kapatid. Hallelujah! Ang tanong mga kapatid, amen? In verse 13, if you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Hallelujah. Favor with you. Bakit nga ba si Moses ay after sa presence ng Diyos? Hindi siya after, mga kapatid, sa promised land. Amen. May awit na nagsasabing sa presensya mo, langit ang nadarama. Amen. Sino dito mga kapatid, amen, ang nakaramdam ng kasiyahan sa presensya ng Diyos? Kaya kailangan maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Huwag kang lalabas dito. Dapat paglabas mo dito, ramdam mo pa rin ang presensya ng Diyos. Kahit nasa bahay ka na, ang presensya ng Diyos, wala lang, hindi lang po dito yan. Kahit nasa bahay ka, kahit nasa SM ka, kahit nasa Robinsons ka, kahit nasa lugar ka, dapat naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Kasi kapag hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos, baka wala ka sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po nito mga kapatid, bakit after si Moses sa presence of God? Dahil nandun ang pabor ng Diyos sa presensya ng Diyos. Kapag nandun ka sa presensya ng Diyos, amen, God will provide everything that you need. Kapag nandun ka sa presensya ng Diyos, nandun ang kagalingan. Kapag nandun ka sa presensya ng Diyos, nandun ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kasiyahan, mga kapatid. Amen. At tingnan nyo, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, wala kang takot. Kung natatakot ka, baka hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya ang tanong, nasaan ang Diyos? Nasa lahat ng dako. Pero minsan hindi mo siya nakikita sa iyong kapatid. Hindi mo siya nakikita kay brother, kay sister. Bakit? Mga takot. Na parang hindi nagdudwell sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos dahil takot. Hallelujah. Kapag ikaw naramdaman mo ang presensya ng Diyos. Ang sabi po ng Bible in Psalms chapter 23, yeah, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ang sabi ho, mga kapatid ni David, na kahit sa libis ng kamatayan, ay hindi ako natatakot sapagkat alam kong kasama kita. Kapag ikaw kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot. Pag alam mong nandito lang ang Diyos, mga kapatid, at sinasamahan ka niya, saan ka nagpupunta, hindi ka matatakot, mga kapatid, kahit nasa panganib ang buhay mo. Sapagkat ililigtas tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Can we say amen?
Hallelujah, praise the Lord. Ang sabi po mga kapatid, ng verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, sa madaling salita, paano nila malalaman, amen, na kami ay kuha ng pabor sa iyo, na ikaw ay kinalugdan mo kami kung hindi mo kami sasamahan. Hallelujah. What else will distinguish me and your people from all other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you, and I know you by name. Verse 18, then Moses said, now, show me your glory. Ito lang tanong. Show me your glory. Kaya, presence, glory. Kung nasaan ang presence ng Panginoon, nandun ang kaluwalhatian ng Diyos. And you cannot touch the present. You cannot be in the presence of God while sinning. Kaya hindi mo naramdaman, amen, ang presensya ng Diyos dahil meron pa tayo siguro sa puso natin at sa isip natin, sa damdamin natin, na hindi pa ho natin napagsisihan sa Panginoon. Na kailangan natin itong ilagak sa paa ng ating Panginoon. Now, show me your glory. Mga kapatid, at sinabi ng Diyos mga kapatid, I will cause all my goodness to pass in front of you. Meaning, makikita mong kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa iyo. I will let my goodness to pass in front of you. Presence, glory, and goodness. Naintindihan niyo po ba ako, students? Presence, glory, and goodness. Nakakatakot po ba ang glory ng Panginoon? Hindi. Kasi nandun ang kabutihan ng ating Panginoon. And that glory should be manifested in His people. Ito ay dapat nakikita sa mga tao, sa pamaraan, sa kabutihan mo, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung may mga tao dito, mga kapatid, amen, na hanggang ngayon, sinasabi natin na tayo'y Kristiyano, pero tayo'y lango pa rin sa bisyo, tayo'y nanloloko pa rin, amen, hindi po nila makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay natin. Can we say amen? The presence of God, the glory of God, and the goodness of the Lord, mga kapatid. Punta po tayo sa susunod, mga kapatid. David and the ark brought to Jerusalem, mga kapatid, sa pamagitan po ni David. Alam niyo po sa istorya na to, habang tinatravel yung Ark of the Covenant nito, mga kapatid, sa una hindi po yan. Yung una, hindi yan ang ginawa. Ang ginawa nila, mga kapatid, gumamit sila ng hayop upang i-travel, mga kapatid, ang Ark of the Covenant na ito. This is very sacred. Hindi pwedeng lapitan, hindi pwedeng hawakan, mga kapatid, ang Ark of the Covenant. May picture ka ba dyan? Ang nagta-travel nung una, mga kapatid, ay mga hayop. Ang pinapasan, mga kapatid, ay hayop. Yan po. Kita nyo, tinakpan lang siya. Ito si Uza. Nung natalisod yung hayop, mga kapatid, sa istorya na yan, sa 2 Samuel chapter 6, natalisod, mga kapatid, yung hayop. Umuga ng konti, mga kapatid. Nagulat sila sapagkat mahuhulog yung Ark of the Covenant. Kaya ang ginawa ng lalaking ito, ang pangalan ito, si Uza, hinawakan niya. Maganda naman maganda naman intention niya Di ba? Alalayan. Yun nga lang, nagalit ang Diyos, sabi ng Bible, at namatay si Uza. Bawal kasi hawakan. Namatay itong lalaki na ito, mga kapatid. At sa takot ni David, mga kapatid, sa takot ni David, iniwan niya, mga kapatid, yung Ark of the Covenant, mga kapatid, amen, kay Obed-Edom, in verse 11. Sabi dito, for 3 months, ang Ark of the Covenant ay nanatili sa bahay ni Obed-Edom.
At sa pananatili ng 3 buwan ng Ark of the Covenant na ito, mga kapatid, pinagpala ang bahay ni Obed-Edom. Amen. In verse 14, mga kapatid, amen, ito na yung panahon na ibabalik, mga kapatid, ang picture kanina. Brother Jason, yung picture kanina, yung bit-bit na ng mga high priest. Hindi po yan gusto ng Panginoon kanina eh. Ito ang gusto ng Panginoon. Ang magbibit-bit ng Ark of the Covenant ay mga high priest, mga saserdote ng Panginoon, mga Levita. Kaya nagalit ang Diyos, mga kapatid, kaya na may namatay na tao, si Uzzah. And this time, mga kapatid, naunawaan na ni David ang dapat gawin. Nagpatawag siya ng mga priest at ito ay dinala sa Jerusalem. Kilala niyo po kung sino to? Kilala niyo kung sino to? Ha? Hindi yan si Mang Toto na nakita natin doon sa kanto na nalilimos. Ha? Kilala niyo kung sino to? Ha? Ang sabi ho ng Bible, nung nakita ni David na papasok ang Ark of the Covenant binbit ng mga priest, mga kapatid, amen. Nagpatawag siya ng mga awit, nagpatawag siya ng mga praiser, amen. Because that is the time of celebration dahil babalik na ang Ark of the Covenant. Ark of the Covenant is the, symbolism of the presence of the Lord. Because David is after the presence of the Lord. Can you say amen? Anong sabi ho? Balik mo yung picture kanina. Nakita niyo si David? Amen. Si David po yan. Hindi yan si Mang Toto. Si David po yan. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, sumayaw siya na halos mahubaran dahil sa kasiyahan niya na ibabalik na ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Pero doon sa bintana, nakita ng kanyang asawa na si Michal, ay, nakakaya na may ginagawa ng mister ko. Sumasayaw. At halos nahubaran na. Pero si David, mga kapatid, is after the presence of God. Hallelujah, napapawisan na siya doon. Minsan nakakahiya na, mga kapatid, ang kanya itsura. But it's okay, mga kapatid, ang mahalaga, nasa presensya siya ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ganun din po sa atin, minsan nahiya tayo, hallelujah, praise the Lord. Nahiya tayo magtaas ng kamay, nahiya tayo sumigaw. Mukhang hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos. Sapagkat kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos, merong liberty. Pag nandun ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. Kaya mong tumalon, kaya mong tumakbo, kaya mong sumigaw, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Katulad ni David, mga kapatid, kaya si David tinawag na a man after God's own heart. Sapagkat David is a worshiper. Matindi siya magpuri at sumamba, mga kapatid, sa Panginoon, na halos mahubaran siya. That time, David is a king. Sinong king ang re-respeto sa kanya kung ganyan na itsura niya at nagsasayaw siya na parang baliw? Pati is not after, mga kapatid, hallelujah, sa mga sasabihin ng tao. Hindi siya after sa feedback ng mga tao. He is after, mga kapatid, hallelujah, sa please ng Panginoon. After siya, mga kapatid, na ma-please niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang papuri at pagsamba. At sabi ni Michal, mga kapatid, amen, sa taas, nakakayahang ginawa mo. Pag-uwi ni David, mga kapatid. At sabi ng Bible, mga kapatid, amen, God cursed Michal. Ano sabi ng Bible, mga kapatid, na si Michal ay hindi na po nagkaanak hanggang siya'y mamatay. Mga kapatid. Praise the Lord. So, ano ibig sabihin nito? David at si Moses, mga kapatid, mas mahalaga sa kanila, mga kapatid, ang presensya ng Diyos sa Old Testament through the Ark of the Covenant. Sa panahon natin, mga kapatid, mahalaga ba ang presensya ng Panginoon? O okay lang, mga kapatid, na every Sunday na lang natin maramdaman ng kakaunti ang presensya ng Diyos? At kapag walang blessing, hindi pa pupunta? Amen? Kapag hindi pa sinagot ng Panginoon ang ating prayer, hindi pa pupunta sa church, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Or are we after the presence of God, mga kapatid? Alam nyo po, matatapos na po ko. Meron pong danger ng nagsisik lamang
sa blessing ng Panginoon or His presence. Ito po ay nagli-lead ng mababaw na pananampalataya, mga kapatid. Based only on what God does, not who He is. Ito, mga kapatid, ay magli-lead ng idolatry na mas minamahal ng tao ang mga pagpapala, mga bagay na tinanggap galing sa Diyos at binabaliwala ang pagmamahal sa Diyos. The third danger, mga kapatid, madali kang mayugyug kapag may mga pagsubok sa buhay mo. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Kapag ang regalo, ang blessing, ang miracle ng Diyos ay huminto, hinto rin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero ang mga taong naghahanap sa presensya ng Diyos, ang mga taong, amen, gusto makapiling ang Panginoon, kahit nahinto ang blessing, tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod sa Kanya. Pag nahinto ang blessing, amen, tuloy-tuloy pa rin ang pananampalataya at pagsampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng John chapter 6 verse 26, you seek me. Sabi ni Christ, mga kapatid, sa Kanya mga tagasunod, sumusunod lang naman kayo, hinahanap nyo lang naman ako dahil pinakain ko kayo. Naalala nyo yung nagpakain si Jesus Christ ng 5,000? Men and children. 5,000 men and children lang yun. So, magitan ng, 2 fishes and 5 loaves of bread. Nagpakain siya ng 5,000. Ngayon, sumunod na araw, hinahanap siya. Na-discern ni Christ, sabi niya, kaya lang naman kayo nandito dahil pinakain ko kayo paano kung wala ng pagkain? Kung wala ka ng may sahing, wala ng pambayad ng kuryente, maglilingkod pa rin ba tayo sa Panginoon? Mamahalin pa rin ba natin ang Diyos kahit nawala na tayo? Mamahalin pa rin ba tayo ng Diyos kahit kinuha na ng Diyos yung mahal natin sa buhay? Yun ang tanong. Because we are after God. We are after the presence of God, mga kapatid. Minsan tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay na mahalaga sa iyo, yung mga bagay na minamahal mo. Kasi nakakalimutan mo na mas mahalaga siya kaysa sa mga bagay na tinanggap mo sa buhay mo. Minsan mas mahalaga sa atin, mga kapatid, yung mga anak natin. Hindi ko po sinasabing hindi sila mahalaga, pero mas mahalaga ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa iyo, mga anak. Ang mga anak mo, galing lamang sa Diyos, regalo ng Diyos. Minsan mas mahalaga ang trabaho. Mamaya na. Parang gusto mo nang tapos. Parang ano ba yun? Alarm? Tapos na? Wala ako sa Mas sandali lang, Pastor. Hindi muna ako makakapag-church kasi tinawag ako sa clinic. Tinawag ako ng boss ko. Hallelujah. Pero yung iba, mga kapatid, amen, yung mga talagang nagmamahal sa Panginoon, hallelujah, kahit na matanggal ako sa trabaho, kahit mawalan ako ng trabaho, ang mahalaga, nasa piling ako ng Diyos. Bakit? Bakit? Tinitingnan kasi ng Diyos yung puso mo. At yung trabaho na dinidesire mo, higit pa dyan ang kayang ibigay ng Panginoon. Yung pagpapala na pinagpipray mo kapag nakita ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ay karapat dapat na sa pagpapalang yan. Kapag tinanggap mo yan, minsan, mga kapatid, amen, kapag dumating ang blessing, mas matimbang na ang pagmamahal mo at pagpapahalaga mo sa pagpapalang ito. At nasa isip mo, natatakot ka, huwag lang mawala ito. Ito yung mga bagay na kinatatakot ako. Pag nawala ang mga bagay nito, tatalikod ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. Pero sabi ni Job, mga kapatid, kilala niyo si Job? Sabi niya, kahit mamatay ako, at kahit papatayin ako ng Diyos ko, patuloy akong sasampalataya sa Kanya. Can we say amen? Can we say amen? Ang mga taong malalim sa Panginoon, hallelujah, dumating ang mga pagsubok, dumating ang mga problema, nagkaroon ng sakit, ng karamdaman, nawalan, hallelujah, yun yung mga taong nagpapasalamat sa Panginoon. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah.
Yun yung mga taong, hallelujah, na kahit nawalan, okay lang, Panginoon, ang mahalaga, hindi ako nawala sa presensya mo. Hallelujah. Kahit nawalan ng trabaho, kahit na bumagsak ang hanabuhay, ang mahalaga ay ang presensya ng Panginoon. Minsan, sinusubok tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ang tanong dito mga kapatid, gusto ka ba pahirapan ng Diyos? No. Gusto ng Diyos sa pagpalain ka. Pero kapag misdirected ang puso mo, at mas ginodiyos mo yung pera, yung trabaho, yung tao, susubukin ka ng Diyos. Tatanggalin ng Diyos yan, aalisin ng Diyos yan, para manumbalik ka sa Kanya. Yun ang goodness ng Panginoon. Mga kapatid, bakit? Gusto niyang maligtas tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na kilalanin natin siyang pinakamahalaga sa buhay natin. Mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Kaya huwag kang magtampo sa Diyos. Kung hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ng Diyos ang prayer mo, para sa iyan. Pero mahalin mo muna siyang unang-una sa buhay mo. Ibigay mo ang lahat sa Kanya. Amen. Gawin mo siyang importante sa buhay mo. I-prioritize mo siya sa buhay mo. And God will give you everything, mga kapatid, that you desire. More than you desire, ibibigay ng Panginoon yan sa'yo. Pwede bang palakpakan nating malakas ang ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Matatapos na po ako, mga kapatid. Give me 5 minutes. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, but whatever, in Philippians chapter 3, verse 17 and 18, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Anumang mga bagay na aking natanggap, na aking na-attain, aking mga success, ay lahat yan ay walang halaga kung i-compare sa Panginoong Jesucristo. Blessing cannot be compared. Your capital, your money, your cars, your house, mga kapatid, ay hindi mo pwede ikumpara sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Depression, hindi kaya ng pera yan. Ang depression, minsan hindi kaya ng 1 taon yan bago magamot. Pero sa presensya ng Diyos, segundo lang, kayang tanggalin ng Diyos, mga kapatid, ang depression mo. Na hindi kayang bayaran ng pera, mga kapatid. May mga taong magpapakamatay na, pero nung naramdaman ang presensya ng Diyos, nagbago ang kanilang kaisipan at naglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi nito, mga kapatid, what is more? I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord. Nung nakilala na ang Panginoon, sabi ni Pablo, baliwala pala yung mga narating ko. Baliwala pala itong mga pinag-aralan ko. Bakit? Sino ba si Pablo? Pharisee yan eh. Sino ba may alam sa batas yan. Sa pag-aabogado. Napakatalino yan. Pero sabi niya, lahat ng na-attain ko, lahat ng mga, ang tawag ito, lahat ng aking mga naabot, success, na natanggap ko, na narating ko, baliwala sa pagkakilala kay Jesucristo. Amen? Can we say amen? Sabi ito, mga kapatid, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage. Hindi ko konsidera kong lahat ng mga bagay na yun na tinanggap ko. Diploma, katalinuhan, amen, success, title, position, lahat yun, basura. That I may gain Christ. Lahat yun, itinuring kong basura. Makamtan lang ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Alam nyo, pagdating sa langit, pag tayo nawala dito sa lupa, kahit yan damit mo, hindi mo madadala sa langit. Nanay, kahit yung hikaw nyo po, iwan yan dito. Yung mga relos nyo na mamahalin, na tag 100,000, hindi nyo madala sa langit yan. Yung mga pinakaiingatan yung mga damit, mga blouse, kahit yung mga damit nyo na minsan yung iba, nabili sa ukay. Yung bahay, lahat ng mga naipon nyo, mga material na bagay, hindi po natin yan mabibitbit sa langit. Alam nyo kung ano mabibitbit nyo? Yung relasyon nyo sa Diyos. Lahat yan iiwan. Ang tanong dito, sino ba nakakasigurado ng buhay nyo? Sigurado ba kayong bukas buhay pa kayo? Huwag naman sana.
Wag naman sana na tayo kukunin kagad ni Lord bukas. Meron ba nakakasigurado ng buhay dito? Wala! Kaya siguraduhin nyo na sa oras na ito, mas asikasuhin natin, i-value natin ang relationship natin sa Panginoon, mga kapatid, kaysa sa ano bang mga bagay, mga kapatid. Hallelujah. Paano ba natin isik ang presence ng Panginoon? Worship. What is worship? Pag sinabing worship, mga kapatid, yung pinakamahalaga sa iyo, ibibigay mo sa paanan ng Diyos. Meron bang nagwo-worship na nahihiya? Hindi worship yan. Hindi yan acceptable sa Panginoon. Ang totoong sumasamba, mga kapatid, merong dalisay na puso. Tumutulo ang luha, mga kapatid. Hindi ko sinasabing lahat ng lumuluha, genuine ang worship. May basag na puso. Yung mahalaga sa buhay niya, handa niyang isuko sa Panginoon. That is worship. Yung karapat-dapat na pagsuko sa Panginoon ay binibigay natin. Worship. Hallelujah. Daily devotion, not just a prayer request. How to seek His presence? Bible. Ang salita ng Diyos. Read the scripture, mga kapatid, ang salita ng Diyos upang lalo natin makilala ang Panginoon. The Bible is the love letter of the Lord for us. Amen. Mas gusto nating magbasa pa ng mga, ano tawag dyan? Yung mga nabibili dyan, yung mga inaarkila, yung kwento ng mga, pocketbooks, wala. Mga abante, dyaryo. Mas gusto natin magbasa noon kaysa sa salita ng Diyos, mga kapatid, na wala naman tayong mapapala, kundi papakainin lang yung ating mga desires, human desires. Pero gusto ng Panginoon, basahin mo ang salita ng Diyos upang lalo mo siya makilala. Upang lalo mong maintindihan ang pag-ibig, ang plano ng Panginoon sa tao para sa iyo. To seek His presence, mga kapatid, is to obey His words. Hindi mo lang siya babasahin, kundi susundin mo ang salita ng Panginoon. Pagmumulay-mulayin mo to day and night, simula umaga hanggang sa bago ka matulog, iisipin mo ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Nagawa ko ba to? Nasunod ko ba ang Diyos? Ay, sorry Lord, nagmura ako kanina. Ay, sorry Lord, nagnako po ako, nangupit ako kanina. Ay, sorry Lord, nagsinungaling ako kanina. Hallelujah. Desire intimacy, not just the blessing. Amen. In Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Hallelujah. Ang tanong, hinahanap ba natin ang Panginoon ngayon o gusto nyo lang matapos ngayon? Tapusin na natin. Preaching. Pwede ako magsabi dito, amen, and we are dismissed. Kontento na kayo doon? O gusto nyong matikman? Gusto nyong maranasan ang presensya ng Panginoon? Pwede tayo, okay na tayo, okay? O, babay na. Dismiss na tayo. Buksan na yung pintuan. Pwede na tayo mag-closing. Pero ibang desire ng Panginoon. Ibang gusto ng Panginoon. Kung pagod ka na, kung problemado ka, kung exhausted ka, kung feeling mo susuko ka na, nandiyan ang presensya ng Panginoon. Nandito po ang presensya ng Panginoon. Nandito sa kalagitnaan natin ang presensya ng Panginoon. Para bang tubig, mga kapatid, amen? Sino dito nauhaw? Kung nauhaw ka, kapatid, anong dapat gagawin mo? Tubig, lapit ka. Ganun ba? Kung nauhaw ka, pupuntahan mo to para makainom ka. Sabi ni Christ, mga kapatid, Matthew chapter 11, come unto me, lumapit kayo sa akin, at kayo'y aking pagpapahingayin. Kung ikaw ay nabibigitan, kung ikaw ay problemado, kung ikaw ay sobrang na-stress, pagod ka na, may ibibigay ang Diyos na panibagong kalakasan sa iyo.
mga kapatid, pero dapat lumapit tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. In conclusion, mga kapatid, amen. Tayo ba'y after, mga kapatid, sa kung anong pwedeng ibigay ng Diyos? Or tayo'y after sa Diyos? After ba tayo sa present? Or after tayo sa presence ng Panginoon? Naway maging katulad tayo ni Moises. Ano sabi niya? If your presence does not go with us, do not lead us up from here. Kasi His presence is more important than His present. His presence is more valuable than His present. And His presence is the greatest present we could ever receive. Sa presensya mo pa lang, Panginoon, sapat na. Presensya mo pa lang sa oras na ito, amen? Pastor, ano po ba yun? Paano po ba malalaman kung naramdaman ko presensya ng Diyos? Sino dito nakaramdam ng kinikilabutan? Baka naman ibang kilabot yan. Nung kinilabutan ka, umiyak ka. At nung kinilabutan ka, bigla mong naalala na mabuti pala ang Diyos. At nung kinilabutan ka, tumulo na lang yung luha sa mata mo. Yun po pinakamahirap gawin ng preacher, magpaiyak. Dito sana. Pero alam nyo po, hindi ko po trabaho magpaiyak. Holy Spirit ang tumatrabaho niyan sa inyo. That's why if you desire, kung ang pagnanasa mo ang Diyos, hindi na mahirap sa iyo na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Kahit nakaupo ka, pwede mong maramdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko na kayo kailangan invite pa. Let us worship God. Hindi ko na kayo kailangan pa, mga kapatid, encourage. Kasi kanina pa lang, bago pa ako magsimula, habang nag-awitan pa lang, yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, kinakausap na kayo. Amen? Kinakausap na kayo, mga kapatid. At ang alam ng Diyos, alam ni Jesus, ang pangangailangan nyo. Alam ng Diyos ang mga nauuhaw. Alam ng Diyos ang mga nagugutom. Alam ng Diyos ang mga pagod dito. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang mga pangangailangan sa Kanya. Mga kapatid, tayo po tayo, mga kapatid. Marahang pag tayo, kahit huwag nyo nang alisin yung mga ipuan dyan, mga kapatid. Kaya sabi po, mga kapatid, ng isang psalmist, pikit po natin ating mga mata. And sa sandaling panahon na ito, mga kapatid, let us meditate the word of the Lord, ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Tanggapin niyo po ito kapag kain ng ating mga spiritual na buhay. Sabi po, mga kapatid, ng psalmist, Psalm chapter 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, to dwell